Naglagay po sila ng kung ano-anong harang, no? Mga tricycle, mga kotse, at hindi sila nagpapasok ng kahit sino na nakasuot ng maisog at nakasuot ng Duterte, sasakyan man o tao, papunta doon sa venue. At hindi pa po yan. Bukod pa doon sa linagyan nila ng kung ano-anong hadlang para hindi makapasok ang taong bayan, meron pa raw 300 na mga sibilyan na may mga hawak na mga pamalo. At ang mga itsura daw ay mukhang mga durugista, no? At mukha talaga mga halang ang kaluluwa. Kaya nga po, ito ay naging dahilan para ang ating dating Presidente Rodrigo Roa Duterte nagdesisyon, ikansela na muna ang ating maisog sa Bustos dahil iniiwasan natin ang madugong inkwentro sa panig ng mga durugista, sa panig ng mga tambay, sa panig ng mga halang na kaluluwa at ang mga rallyista. Na namatay po ang demokrasya sa Pilipinas. Patay na po ang demokrasya, patay na po ang karapatang pagtao. Si Junior po ay sumunod sa yapak ng kanyang ama. Ang pagkakaiba, ang anak niya, palibasa abogado at natapos ng kolehiyo, nagdeklara muna ng martial law. At si Junior, dahil hindi nga siya tapos ng kolehiyo, hanggang second year college lang, abay, hindi nagdedeklara ng martial law, pero pinatutupad ang martial law, pinagbabawal ang mga mapapayapang pagtipon-tipon na kabahagi ng karapatan ng malayang pananalita at pinasasara ang mga media na kritikal sa kanyang administrasyon. Kung diktador ang Marcos Sr., diktador din ang Marcos Jr. At ngayon po, nauulit muli ang ating mapait na kasaysayan na meron na namang diktadura, anak pa ng Marcos Sr. Naku po, magandang gabi po sa inyong lahat, magandang linggong gabi. Nakakalungkot po itong araw nito dahil ngayong araw po ay kauna-unang pagkakataon na namatay po ang demokrasya sa Pilipinas. Patay na po ang demokrasya, patay na po ang karapatang pagtao. Dahil kanina po, dapat ay meron tayong maisog rally sa Bustos, Bulacan. Ito po ay matapos na hindi bigyan ng rally permit sa Malolos, Bulacan. At ang ginawa na nga ng organizers, mga conveners ng maisog, ay pumunta na, naghanap ng isang pribadong lupa kung saan doon dapat gagawin ng maisog. Pero sinupil po ang maisog rally ngayong araw. Paano nila ginawa? Well, kagabi pa po ay naglagay na sila ng mga signage na nagsasabi na private property hindi po pwedeng pumasok, no? So kagabi pa po yan. Tapos bago pa po yan, yung may-ari ng lupa tinakot kung ano-ano daw mangyayari sa kanyang mga property diyan sa Bustos kung ipatutuloy. Pero nanindigan naman yung may-ari ng lupa, no? Na talagang kalayaan niya yan at saka sabi pa nga niya, yung panunupil ng maisog yan ay neo-Nazi strategy. So nanindigan siya. Pero ngayon po, ibang klaseng ginawa nila. Naglagay po sila ng kung ano-anong harang, no? Mga tricycle, mga kotse, at hindi sila nagpapasok ng kahit sino na nakasuot ng maisog at nakasuot ng Duterte, sasakyan man o tao, papunta doon sa venue. At hindi pa po yan. Bukod pa doon sa linagyan nila ng kung ano-anong hadlang para hindi makapasok ang taong bayan, meron pa raw 300 na mga sibilyan na may mga hawak na mga pamalo. At ang mga itsura daw ay mukhang mga durugista, no? At mukha talaga mga halang ang kaluluwa. Kaya nga po, ito ay naging dahilan para ang ating dating Presidente Rodrigo Roa Duterte nagdesisyon, ikansela na muna ang ating maisog sa Bustos dahil iniiwasan natin ang madugong inkwentro sa panig ng mga durugista, sa panig ng mga tambay, sa panig ng mga halang na kaluluwa at ang mga rallyista. So sa kauna-unahang pagkakataon po, mula nung tayo nagsimula ng maisog, hindi po tayo nakapag-rally at ito po ay paglabag sa ating karapatan na unang-una, malayang pananalita dahil ang pagrarally po para mailabas ang sentimiento, ang ating mga sama ng loob sa gobyerno ay garantyado ng ating saligang batas. At pangalawa, ito po ay indikasyon na kasama po ang pagpapasara ng SMNI at yung pagchichil ng lahat ng karapatan ng mga mamamahayag, abay, si Junior po ay sumunod sa yapak ng kanyang ama. Ang pagkakaiba, ang anak niya, palibasa abogado at natapos ng kolehiyo, nagdeklara muna ng martial law. At si Junior, dahil hindi nga siya tapos ng kolehiyo, hanggang second year college lang, abay, hindi nagdedeklara ng martial law, pero pinatutupad ang martial law, pinagbabawal ang mga mapapayapang pagtipon-tipon na kabahagi ng karapatan ng malayang pananalita at pinasasara ang mga media na kritikal sa kanyang administrasyon. Paano po tayo nakarating dito? Ang buong akala natin, 31 million tayo, kasama na ako at si Inday Sara na umakyat sa kanyang entablado, ay gagamitin niya itong pangalawang pagkakataon na linisin at ituwid ang pangalan ng kanyang pamilya. Pero talaga palang baka nasa dugo niya na maging diktador. Unang-una, no? Alam naman natin na talagang yan ang dahilan kaya nais niyang baguhin ang saligang batas
para magpasasa sa pwesto gaya ng ginawa ng ama niya na halos 20 taon nagpasasa sa pwesto sa pamamagitan ng pagbabaliwala sa ating saligang batas. At ngayon naman po sa panunupil na kalayaan ng malayang pananalita malayang pananalita at yung pagtitipon-tipon na dapat po ay garantyado ng ating saligang batas. The right of the people to peaceful assembly for redress of grievances, no, shall be guaranteed, no? Kasama na po yan yung kalayaan ng malayang pananalita. Mantakin nyo, 300 na mga adik, na mga halang nakaluluwa, binigyan ng pamalo para hatawin ang mga rallyista na mayroong karapatan na mapayapang magtipon-tipon at iparating ang kanilang disgusto sa rehimen ni Marcos Jr. Martial law na po ngayon, bagamat wala pong deklarasyon ng martial law, dahil itong kalayaan po nga ng malayang pagtitipon-tipon para ilabas ang sama ng loob sa gobyerno, as early as 1948 po sa kaso ng Primicias versus Fugoso, ang sabi ng Korte Suprema, ang lokal na pamahalaan wala sa kanilang kapangyarihan na magbigay ng approval para magkaroon ng mapayapang pagtitipon-tipon. Ang ating lisensya po para tayo mag-rally at magsama-sama ng mapayapa ay ang salit-saligang batas, the right to peaceful assembly. Ang papel lamang ng LGU yung i-regulate yung time, manner, and place at masigurado na walang banta na clear and present danger sa pagtitipon. 1948 na po yan. Yan na po ang desisyon ng Korte Suprema. At nung kailan lamang, ako mismo po ang nagsampa ng kaso. Ang pangalan po, Integrated Bar of the Philippines versus Mayor of Manila, yung panahon ng GMA, pinagbawal po ang lahat ng rally sa Menjola. Yan po yung malapit sa Malacanang. At yan po ay kinuwestiyon namin. Hindi lang namin kinuwestiyon. Sinuway namin yung pagbabawal. Dala-dala ko ang aking mga estudyante, pinagbihis ko ng pinakamagandang bihis nang hindi sila maging mukhang mga terorista ng CPP-NPA. At sabi namin, walang clear and present danger sa mga estudyante ng batas na lahat mga taga-UP na nakatukon todo forma pa. At nung kami po ay pinagbawalan at kinasuhan ang IBP for illegal assembly, kami po ay dumulog sa Korte Suprema. Ang sabi ng Korte Suprema, walang kapangyarihan ng LGU mag-approve ng rally dahil ang aming lisensya, ang ating lisensya bilang mamamayan ay nandoon po sa ating Bill of Rights. Garantyado po yan. Kabahagi ng isang social contract kung saan ang tao ay pumayag na magpasailalim sa isang gobyerno pero ginarantihan na hindi dapat susupilin ang karapatan ng malayang pananalita at ang karapatan ng tao na magtipon-tipon para sa mapayapang pagsabi ng disgusto sa gobyerno. Alam niyo po, ang sabi ng Primicias versus Fugoso, since time immemorial, ang ating mga kalye ay held in trust hindi para sa kotse, kundi para sa mga mamamayan, para gamitin ito sa mapayapa pagtipon-tipon nang ipaalam ang kanilang mga hinakit sa gobyerno. At yan po ngayon ay sinupil ng Marcos administration, Marcos Jr. Kung diktador ang Marcos Sr., diktador din ang Marcos Jr. At bakit nila susupilin ang kalayaan ng malayang pananalita at ang kalayaan ng malayang pagtitipon-tipon para ilabas ang saloobin ng taong bayan? Dahil takot po sila sa katotohanan. Takot sila sa katotohanan na binudol nila ang taong bayan. Na sabi nila magkakaroon daw ng pagkakaisa pero ang nangyari po lantaran na korupsyon. At ngayon po, hindi lang korupsyon. Tayo po'y kinakaladkad sa gera. Mamamatay ang maraming Pilipino sa isang gera na wala naman pong interes ang ating mga kababayan. Hindi lang po korupsyon ang problema ngayon na lantaran, nandyan po ang smuggling, nandyan din po yung banta sa mga buhay ng mga mahirap ng mga Pilipino, mga kasundaluhan na nais nilang mamatay dahil lamang nais nilang mabawi ang nakaw na yaman nila na hanggang ngayon po ay nandoon at naka-free sa Estados Unidos. Sa ngayon po, ito po yung katotohanan, meron pong $371 million na contempt charge ang ating junior dahil ayaw nga niyang isa publiko kung nasaan yung tagong yaman nila sa Amerika para pambayad doon sa mahigit 3 bilyon na inaward ng hukuman sa mga biktima ng martial law. At ang iniestima po ng halaga ng kanilang ninakaw na yaman na nakatago ngayon sa Amerika ay hindi bababa sa $125 billion. Ito po ang dahilan kung bakit siya bumalentong na siya bago manumpa bilang presidente. And sabi niya ang China ang pinaka-importanteng aliado niya. Pero nang siya bumalik sa kanyang kauna-unahang pagbisita sa Amerika, bumalentong na po. Sila po ang pumasok sa secret deal tungkol sa kanilang tanging yaman na nais nilang mabawi ngayon. Mantakin nyo, pera ng taong bayan, linapa, na-freeze ng Amerika at ngayon, ginamit ng Amerika bilang instrumento para mabili ang loyalty ng ating junior
at para maalagay sa alanganin ng buhay ng ating mga kababayan sa isang giyera na wala po tayong interes. Ulitin ko po, ang interes ng mamamayang Pilipino, magamit ang kanyang panlabas na relasyon para magkaroon ng mas maraming pagkain sa pagkainan ng Pilipino. Wala po tayong interes na makipaggera dahil hindi matanggap ng Amerika na ang China ngayon, dati mahirap, ay mayaman na at sa lalong madaling panahon, mauunahan pa sa kayamanan at sa pagkalakas ng kanyang militar ang Estados Unidos. Power trip po yan ng Amerika, hindi dapat dahilan para ikamatay ng mga Pilipino. Pero ngayon po, ngayong araw nito, ipagluksa po natin ang kamatayan ng demokrasya. Narito na naman po ang martial law. Sinusupil ang ating karapatan ng malayang pananalita at mapayapang magtipon-tipon para ilabas ang sama ng loob sa gobyerno dahil hindi nila matanggap na yung 31 million karamihan sa atin and na-realize nang binudol tayo ni Junior Budol King kasama na ang kanyang may bahay na alam po natin na siyang ay pugay sa kanya. Huwag po nating payagang mamatay ang demokrasya, labanan po natin ang puwerso ng kadiliman, ipaglaban po natin ang ating karapatan, ipaglaban po natin ang ating saligang batas, ipaglaban po natin ang mahal nating bansang Pilipinas. No to dictatorship at panahon na ang taong bayan dahil sa mga binaling pangako, kasama na po dyan ang 20 pesos na kada kilong bigas na tayo po ay nabigo at nakasulat sa tubig at sa hangin. Panahon na para tayo magkasama-sama at maghusga na kinakailangan masisanti na ang presidente na nagbudol sa taong bayan at tayo po sa isang boses ay magsabing Marcos resign. Yan po ang tunay na dahilan kung bakit sinupil nila ang Bustos. Dahil doon sa Bustos, sa kano ng pagkakataon, ang hinaing ng taong bayan, ang sigaw ng taong bayan, Marcos resign, bako ka naming sisantihin bilang presidente ng Pilipinas. Pasensya na po kayo, tayo emosyonal. Dahil sa ang buong akala ko po nung ako'y aktivista mula pa nung high school at nung college, hindi na po mangyayari diktadura muli. Na tayo po ay matututo na sa ating kasaysayan, na tayo po ay paninindigan ng ating mga karapatan. Pero gaya nyo po, nabudol tayo at ngayon po, nauulit muli ang ating mapait na kasaysayan na meron na namang diktadura, anak pa ng Marcos Sr. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Raul Selen, sobra na po ang ginawa ng administrasyon na ito, impeach Marcos. Pahayag naman ni Francis Tomio Pagenusten, huwag po tayo puro puna sa gobyerno, dapat po tumulong tayo kung ano ang ikabubuti sa gobyerno, malaki ang problema sa bansa nung pumasok si PBBM. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Leonidas Quinons Duro, ano ba ang ikinatakot nila sa peace rally ng Maysag? Rally ng mga makakaliwa parang okay lang sa administration. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.